Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 4101. Sa katotohanan, nais ni Carvel na mag-follow up sa kanyang pag-atake at hampasin si Jack habang ang iba pang partido ay nasugatan. Gayunpaman, bago siya magawa, ang chain ay lumipad mula sa paligid ng taong iyon tulad ng isang dragon. Brat, huwag isipin na maaari mo akong takutin sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng kaunting palabas. Malamig na sinabi ni Carvel. Isang malumanay na simoy ng hangin ang lumipas, at ang ambon sa paligid ni Jack ay nagkalat. Lumitaw muli ang figure ni Jack sa harap ng Carvel. Sa sandaling iyon, si Jack ay tumingin ng eksaktong katulad ng dati. Walang labis na pagpapahayag sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay ganap na naituwid. Si Carvel ay tumitingin ng mas malapit, at kahit na ang mga damit ni Jack ay may anumang mga palatandaan ng pagsusuot. Kahit na matapos na siyang lumabas, ang taong iyon ay hindi nasaktan. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang taong iyon ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Ang mga panlaban ng tao ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Pinaikit ni Carvel ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang maging seryoso muli. Ang mga labi ni Jack ay nakakulong sa isang malabong ngiti. Ang ngiti na iyon ay tila lalo na nakasisilaw sa mga mata ni Carvel. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya ni Jack, pinaglaruan siya dahil sa hindi mapinsala ang damit ni Jack kahit na matapos ang isang pag-atake sa lahat. Iyon ay naging sanhi ng galit ni Carvel. Pinapikit niya ang kanyang ngipin habang sinulyapan niya si Jack. Ano ang nakangiti mo? Ay rape ang mukha mo. Ang ngiti ni Jack ay kumala sa lohikal na pangangatuwiran ni Carvel. Kumuha siya ng isang taybak mula sa kanyang special singsing habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga ngipin. Itinaas ni Jack ang kanyang kanang kamay at ang pag-aalsa ng mga tanikala ay narinig muli. Bago pa man yumapekto si Carvel, nasa harap na ang chain sa harap ni Jack. Sinubukan ni Carvel na mag-counterattack. Itinulak niya ang pasulong na tinawag ang hindi mabilang na mga petals upang salakayin ang papasok na kadena. Ang mga tunog ng pagsabog ng mga petals ay maaaring marinig. Naisip niya na sila ay pantay na naitugma tulad ng dati, ngunit ang inaasahan niyang hindi mangyayari. Sa sandaling hinawakan ng mga petals ang kadena, ganap silang kumala sa alikabok, bumalik sa dalisay na enerhiya bago mawala sa hangin. Tumawag siya ng higit pang mga petals, ngunit sa sandaling hinawakan nila ang kadena, babalik sila sa alikabok. Ito ay tulad ng mga moth na pupunta mismo sa isang apoy. Sa pagtingin doon, pinalawak ni Carvel ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Paano ito mangyayari? Malinaw silang pantay na naitugma bago, ngunit mayroong isang biglaang pagbabago sa lakas. Ang masaganang buhay ay isang mas mababang panghuli na pamamaraan ng ranggo ng Diyos. Ito ay hindi isang gitnang panghuli na pamamaraan ng ranggo ng Diyos, ngunit sa kanyang mundo avatar, hindi ito mahina. Gayunpaman, bakit ito tila marupok bilang isang papel sa sandaling iyon? Ang isip ni Carvel ay nagsimulang maglahi habang ang kanyang puso ay matalo ng ligaw. Siya ay nagyelo sa lugar mula sa pagkabigla, at ang kadena ng kaluluwa ay madaling nakabalot sa paligid ng Carvel. Sa loob lamang ng ilang sandali, si Carvel ay ganap na nakabalot. Pagkatapos lamang ay nasnap niya ito. Ang pawis ay nagsimulang bumagsak mula sa kanyang ulo dahil sa wakas ay napagtanto niya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ang taong nasa harap niya ay hindi isang taong kayang makasama niya. Mula lamang sa palitan na iyon, ang taong iyon ay ganap na isang mandirigma sa rurok. Hindi siya makapaniwala na nasaktan niya ang isang mandirigma sa rurok. Hindi nakakagulat na ang tao ay nakatingin sa kanya ng isang mahinahon na ekspresyon. Hindi nakakagulat na ang tao ay nagsalita ng ganyan. Ang taong iyon ay naging isang mandirigma sa rurok. Sa harap ng taong iyon, siya ay isang clown na sayawan. Sa oras na ito, ipinapalagay niya na ang taong iyon ay nasaroon ng loob sa sinabi niya. Gayunpaman, parang ang lahat ng sinabi ng taong iyon ay totoo. Siya ay naging masyadong ignorante upang makita ito. Kabanata 4102. Narinig niya ang isang patuloy na pag-aalsa ng mga kadena sa paligid niya, at salamat sa tunog na iyon, wala siyang makarinig mula sa labas. Gayon din, ang mga nasa labas ay hindi makarinig kung ano ang nangyayari sa loob. Kahit na sumigaw siya ng buong lakas, walang masasabi kung siya ang sumisigaw o ang kanyang kalaban. Noon lamang napagtanto ni Carvel na ang lahat ng ginagawa ni Jack, kasama na ang paggamit ng mga kadena upang palibutan sila, ay upang hadlangan ang paningin ng karamihan. Ang pag-aalsa ng mga kadena ay sinadya upang putulin din ang anumang mga tunog. Sa sandaling iyon, kahit na ang lahat ng kanyang mga paa ay naputol o siya ay pinahirapan hanggang sa bingit ng kamatayan, walang makakaalam tungkol dito.
Ayaw ni Jack sa sino mang nasa manunood na nakatayo upang makita kung ano ang nangyayari. Mas maaga, siniguro niya na ang laban ay tila pantay na naitugma. Ito ay isang sadyang kilos upang maiwasan ang iba na mapagtanto kung gaano siya kagaling. Matapos niyang mapagtanto na, nagbuntong hininga si Carvel bago niya sinabi ng walang kahirap-hirap, ano ang isang biro. Akala ko hindi ako magiging napakalungkot at hindi ko maaaring pumili ng isang tao na malakas. Karaniwan, hindi niya random na target ang isang tao, ngunit naging masyadong emosyonal siya sa oras na iyon. Sa sandaling nakita niya ang kalmadong ekspresyon ni Jack, ganap na nawala ang kanyang cool. Pakiramdam niya ay tinitingnan siya. Walang paraan na hahayaan niya ang sinumang tumingin sa kanya na madaling bumaba. Iyon ay kung paano nagsimula ang lahat. Nanginginig ang labi ni Carvel, biglang nahihirapan siyang magsalita. Ang kanyang buong katawan ay ganap na nakabalot ng kadena ng kaluluwa. Kahit nawala siya, hindi siya magiging isang tugma para sa mandirigmasa. Ang rurok sa harap niya. Kahit na siya ay lubos na nireranggo sa mga nasa itaas na average na mandirigma, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga mandirigma sa rurok. Dahan-dahang lumakad si Jack papunta sa Carvel at tiningnan ang panghihinayang ekspresyon ni Carvel. Ang ekspresyon ni Jack ay nanatiling kalmado na parang walang makakaapekto sa kanya. Huminga ng malalim si Carvel bago siya tumangala at sinabi ng husto, huwag kalimutan ang mga patakaran ng 7 arena ng kamatayan. Hindi mo ako mapapatay, at hindi ka maaaring magdulot ng anumang permanenteng pinsala sa akin. Kung alam kong ikaw ay isang mandirigma sa rurok, hindi kita may target, at hindi ka magiging sanhi ng problema. Panipi. Ngumiti si Jack habang tinitingnan niya ng mahinahon si Carvel, syempre, hindi ko nakalimutan ang mga patakaran ng 7 arena ng kamatayan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin o magdulot ng anumang permanenteng pinsala sa iyo. Gayunpaman, maaari ko pa rin dahan-daang pahirapan ka. Ang mga salita ni Jack ay gumawa ng pag-iwas sa Carvel. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin kay Jack, pakiramdam na siya ay magiging balat na buhay kung ginawa niya. Alam ni Carvel na hindi nagbibiro si Jack. Kahit na hindi siya papatayin, ang mga patakaran ay hindi naghihigpitan sa pagpapahirap. Hanggat ang pagpapahirap ay hindi nag-iwan ng anumang permanenteng pinsala, kung gayon walang parusa. Ang mga permanenteng pinsala ay tinukoy sa mga pinsala na hindi maaaring gumaling. Kung sinira ni Jack ang lahat ng kanyang mga buto o nabubuhay sa kanya ang buhay, ang mga ito ay hindi maituturing na permanenteng pinsala. Pagkatapos ng lahat, ang pag-ubos ng isang mataas na antas ng tableta ay mababawi ang mga pinsala pagkatapos ng ilang oras. Ang mga permanenteng pinsala ay tinukoy sa mga bagay tulad ng pag-crippling ng isang core o pagbagsak ng kanilang kaluluwa. Lahat ng mga pinsala na hindi maaaring mabawi mula sa Kabanata 4103. Sa makatuwid, maraming silid ang mapaglalangan sa paligid pagdating sa pagpapahirap sa isang tao. Hanggat walang permanenteng pinsala, kung gayon si Jack ay maaaring makitungo sa kanya subalit nais ni Jack. Ang arena ay hindi isang pinigilan na lugar, hanggat kinokontrol ni Jack ang kanyang lakas, magagawa ni Jack ang anumang bagay. Tulad ng sinabi niya, maraming mga paraan upang pahirapan ang Carvel. Sa pag-iisip nito, isinara ni Carvel ang kanyang mga mata sa kumpletong kawalan ng pag-asa. Nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso at malapit ng malunod sa paghihirap. Ang taong iyon na mukhang kalmado kahit na ano ang nangyari ay tila may anumang bagay. Matapos ang kung gaano karami ang nasaktan ni Carvel sa lalaki, walang paraan na madaling bumaba si Carvel. Sa sandaling iyon, biglang tumawa si Jack at sinabing, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Nasa sa iyo kung alin ang pipiliin mo. Siyempre, maaari kang bumalik sa iyong salita pagkatapos mong sumang-ayon, ngunit ikaw, di mas mahusay na isipin ito bago mo gawin. Ang karamihan sa ibaba ay nagsisikap na makita kung ano ang nangyayari, ngunit nabigo silang makita sa pamamagitan ng mga makapal na nakapak na kadena kahit gaano pa sila sinubukan. Ang mga klangking tunog ng mga kadena ay ganap na nalunod ang tunog mula sa loob din. Kahit na sinubukan nila, ang lahat ng maaari nilang marinig ay ilang mga hindi malinaw na pag-iyak ng paghihirap. Hindi nila masabi kung sino ito, at hindi nila masasabi kung ano ang humantong sa mga pag-iyak ng mga paghihirap. Wala silang alam, at hindi nila makita o maririnig. Ito ay parang pagpapahirap sa kanila. Ang isang tao sa isang mahabang berdeng balabal ay kumapit sa kanyang mga ngipin at sinabing, ano ang nangyayari? Ito ay pahirap lamang. Bakit ang mga kadena na humaharang sa aming pananaw? Maaari ba itong sinasadya? O baka ito ang isa sa kanyang mga pamamaraan? Medyo ilang mga tao ang may madilim na hitsura sa kanilang mga mukha habang nakatitig sila sa mga itim na kadena na nakakubli sa kanilang paningin. Ang isa pang sigaw ng paghihirap ay maaaring marinig mula sa entablado. Maaari silang malabo na gumawa ng ilang mga salita.
Sige, pipili ako. Pagkatapos nito ay sinabi, may ilang higit pang pag-iyak ng paghihirap na narinig. Naririnig ito ng lahat, ngunit hindi nila mailalabas ang nangyayari. Ang magagawa lamang nila ay sabik na maghintay. Ano ang nangyayari sa labanan? Sino ang may kalamangan? Ito ba ay Carvel, o North na nagpakawala sa sigaw ng paghihirap na iyon? Ano ang hitsura ng lalaki sa sandaling iyon? Hindi lamang ito ang mga manunood na nababahala. Kahit na ang mga nakatayo sa iba pang mga arena ay may pagkabalisa na hitsura sa kanilang mga mukha. Hindi nila makita ang mga kadena ng kaluluwa at masasabi lamang na ang isang tao ay pinahihirapan sa pamamagitan ng pag-iyak ng paghihirap. Sa sandaling iyon, ang mga itim na kadena ay nagsimulang lumipat muli. Ang pag-aalsa ng mga tanikala ay malinaw na maririnig sa lahat ng dako habang mabilis silang lumipat patungo sa gitna ng arena. Dahan-dahan, maaari nilang makita muli ang sitwasyon sa loob. Tumayo si Jack sa kanlurang dulo ng arena, habang si Carvel ay tumayo sa silangan. Sa sandaling iyon, si Carvel ay may isang maputlang pagtingin sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang dibdib gamit ang kanang kamay, at mayroon pa ring dugo sa sulok ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay ganap na namula. Malinaw na nakaranas siya ng ilang pinsala. Natalo ba si Carvel? Ang mga iyak ng paghihirap ay mula sa kanya. Ano ang nangyari sa loob? Ang lahat ay tumingin sa arena na sabik, at ang ilan sa kanila ay sumigaw pa sa pagkabigo, bakit mo ginamit ang mga tanikala upang hadlangan ang aming paningin? Napaka-boring. Hindi nagmamalasakit si Jack. Ang gusto niya ay ang mga resulta. Ang mga kamay ni Carvel ay nanginginig ng bahagya habang huminga siya ng malalim, ginagawa ang kanyang makakaya upang makontrol ang lahat ng kanyang panginginig dahil sa sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, malinaw na nakakaramdam ng isang alon ng enerhiya sa kanyang katawan na dahan-daang nilamon ang kanyang kaluluwa. Kabanata 4104. Kung ang kaluluwa ay labis na nasugatan hanggang sa kung saan hindi ito maibabalik, pagkatapos ay nilabag ni Jack ang mga patakaran at parusahan. Gayunpaman, hindi siya parurusahan dahil sa pagripeng ng kaluluwa ng kaunti. Kahit na ang kaluluwa ng isang tao ay nasugatan, maaari itong pagalingin hanggat ang pinsala ay hindi masyadong masama sa mahusay na kalidad ng mga table tasks. Kung ang kaluluwa ay kinain sa isang maliit na sukat na tulad nito ay hindi magiging sanhi ng permanenteng pinsala, ang sakit ay katulad ng kung ito ay hiniwalay. Naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay nakagat ng libo-libong mga ants. Ang sakit na iyon ay naging sanhi ng kanyang buong katawan. Sa kabutihang palad, ang taong iyon, North, ay isang mandirigma sa rurok, at ang kanyang kontrol sa kanyang pamamaraan ay tila hindi kapani-pani walang malakas. Kinokontrol niya ang kakaibang lakas na dahan-daang lalampasan ang kaluluwa ni Carvel, na nagiging sanhi ng halos mabaliw si Carvel mula sa sakit, ngunit hindi kailanman pupunta sa limitasyong iyon. Ang sakit ay hindi ganap na naabutan ang kanyang isip. Kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig at siya ay huminga ng halos, nagagawa pa rin niyang mag-isip at gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Tiningnan siya ni Jack na may malamig na ekspresyon. Ito ay ang parehong ekspresyon na mayroon siya nang unang makita siya ni Carvel. Para bang hindi magbabago ang kanyang ekspresyon kahit na natapos ang mundo. Bago ito, ang ekspresyon ay nagdulot lamang sa kanya ng galit. Gayunman, sa sandaling ito, naging dahilan siya ay takot. Ang tingin ni Jack ay nagparamdam sa kanya na parang ang kanyang buong katawan ay nasusunog. Dali-dali niyang itinapon ang mga maling pag-iisip. Gagawin niya itong mabuti upang magpatuloy sa pag-antala ng mga bagay. Sa ilalim ng mausisa at nakagulat na mga ekspresyon ng lahat, dahan-daang binuksan ni Carvel ang kanyang bibig at sinabi, ikaw ay walang kahihiyan at kasuklam-suklam na tao. Ang paggamit ng mga sneak na pag-atake ang tanging bagay na alam mo. Ang tanging dahilan na nawala ako ay dahil sa iyong mga maliit na trick. Hindi ito mabibilang. Panipi. Gumamit ba ang North ng isang sneak attack? Gumamit ba siya ng isang maliit na trick? Tila nasaktan lamang si Carvel at nawala dahil sa ilang trick. May sinabi ng malakas, hindi nakakagulat na ang mga tanikala na iyon ay ganap na napapalibutan ng arena. Ginawa niya ito sa layunin upang hindi namin makita kung ano ang ginawa niya. Dapat ay ginamit niya ang parehong walang kahihiyang pamamaraan. Ano ang ibig mong sabihin? Pagsunod-sunod ng mga trick na ginagamit ng North. Tama iyon. Hindi ba si Carvel ay gumagamit din ng trick laban kay Anders din? Ang paggamit ng mga trick ay isang normal na bagay sa labanan. Tumigil sa paggawa ng isang malaking pakikitungo dito. Kung ikaw ang nasa arena, masisisi mo ang iyong sarili para sa hindi sapat na mabuti sa iyong mga trick. Panipi. Ang taong iyon ay nagsasalita ng katotohanan. Sa isang labanan sa pagitan ng dalawang tao, walang mga bagay tulad ng mga kasuklam-suklam na trick hanggat nasa loob ito ng mga patakaran.
Ang isang panalo ay ang lahat na mahalaga dahil makakakuha lamang sila ng mga benepisyo kung nanalo sila. Ang mga naghuhusga kay Jack para sa paggamit ng ilang mga trick ay malamang na campaign sa kanilang sarili dahil sa hindi pagkakaroon ng mga trick na iyon kung natalo sila sa kanilang mga kalaban sa arena. Lumingon si Carvel upang tumingin sa karamihan na pinag-uusapan. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng ilang komplikadong emosyon sa loob niya. Lahat ng sinabi niya kanina ay itinuro ni Jack. Nakuha mismo ni Jack ang gusto niya. Bigla, naramdaman ni Carvel na siya ay isang biro. Ito ang kinahinatnan ng kanyang hubris. Kabanata 4105. Huminga ng malalim si Carvel bago niya sinabi, sumuko ako. Nanalo ka. Matapos niyang sabihin iyon, hinaplos niya ang kanyang hakbang at dahan-daang lumakad sa entablado na may malaking kahirapan. Ang iba pang mga kalahok ay nagsimulang magalak nang makita nila kung paano tila nagpakumbaba si Carvel. Matapos manalo si Carvel sa huling labanan, siya ay kumilos ng labis na nasa sabik habang siya ay frantically napahiya at ininsulto silang lahat. Ang bawat salita na lumabas mula sa kanyang bibig ay napakasama. Gayunpaman, nakakuha siya ng isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa buong kanya habang naglalakad siya sa arena na may isang kahabag-habag na ekspresyon. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na itaas ang kanilang mga tinig at lahat ng mga ito ay nagsimulang sumigaw, Carvel. Sa palagay ko alam mo sa wakas ang iyong lugar. Ang pagpanalo at pagkawala ay isang bagay na regular na nangyayari. Kasanayan ka, ngunit marami pang iba doon na mas malakas kaysa sa iyo. Tulad ka ng isang aso na mahusay lamang sa frantically barking. Sige at magpakita ngayon. Maaari mong ipagpatuloy ang pagpapakita kung nais mo. Bakit ka tumigil? Sa palagay ko hindi ka na makakaya, ha? Tinawag mo kaming lahat ng basurahan, ngunit wala ka. Ang mga sumpa at pang-iinsulto ay patuloy na itinapon sa Carvel. Batay sa pagkatao ni Carvel, siya ay sumigaw pabalik kahit na nawala siya. Walang paraan na nais niyang tiyan ang lahat ng ito, subalit na natili siyang tahimik sa sandaling iyon at pinayagan ang lahat na campaign sa kanya. Ang iba ay nagsasabi na hindi na siya maaaring magpakita ngayon, at inamin ni Carvel na tiyak na ito ang nangyari. Inamin niya na nawala din siya. Sa harap ni Jack, mas mababa siya sa basurahan. Natuwa siya na siya ay isang tatanggap sa oras na iyon, at hindi isang mapaghamon. Hindi mahalaga kung gaano nagagalit si Jack, hindi niya mapapatay si Carvel. Ang bawat tao ay sumumpa sa kanya ng mahabang panahon ngunit nagulat na napansin na tila biglang nawala ang pipi ni Carvel. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng iba, kumilos siya tulad ng hindi niya marinig ang isang bagay. Hindi siya nagpakita ng maraming damdamin habang naglalakad siya ng malamig na hitsura sa kanyang mukha. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit biglang nagbago ang kanyang pagkatao? Mabilis ba siyang natalo na siya ay masyadong natigilan ngayon? May nagtanong. Sino ang nakakaalam? Pakiramdam ko ay kumikilos siya ngayon. Si Lorraine lamang ang hindi nalilito sa mga manunood. Sigurado siya na ang sinabi ni Carvel kanina ay tiyak na binalak ni Jack. Ang pagwagi sa hamon ay nangangahulugang nakuha ni Jack ang 5 puntos. Si Jack ay may kabuoang 32 puntos sa sandaling iyon. Matapos manalo ang isang mapaghamon, magkakaroon sila ng 2 pagpipilian. Ang isa ay upang ipalagay ang lugar ng tatanggap at magpatuloy na nakatayo sa arena. Kung gaganapin sila sa loob ng isang buong araw, pagkatapos ay makakakuha sila ng 4 na puntos matapos nakakakuha ng kabuuang 9 na puntos. Ang iba pang pagpipilian ay ang paglalakad mula sa arena, na nagpapatuloy sa kanilang lugar bilang isang mapaghamon. Kung siya ay nagpatuloy na maging isang mapaghamon, kung gayon maaari lamang niyang hamanin ang bawat arena minsan. Nangangahulugan ito na maaaring hamanin ni Jack ang 7 magkakaibang arena. Karaniwan, ang mga mapaghamon na nanalo ay hindi magpapatuloy na hamon ang anumang iba pang mga arena maliban kung sila ay lubos na tiwala sa kanilang sarili. Matapos ang hamon, walang nagsabi ng anuman nang makita nila si Jack na naglalakad sa entablado, pakiramdam na natural lamang ito. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang handang lumakad sa arena upang maging isang tatanggap. Kabanata 4106. Gayunpaman, pagkatapos na umalis si Jack sa arena, dumiretso siya sa pangalawa, kung nasaan si Silent. Natigilan ng lahat nang makita nila ang paningin. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Jack. Maghahamon ulit siya. Matapos makumplito ang kanyang hamon, nagpunta siya para sa isa pa ng hindi man lang nagpapahinga. Sa oras na ito, pupunta siya ng tama para kay Silent, na mas malakas kaysa sa Carvel. Maging si Silent ay natigilan nang makita niya si Jack na dahan-daang naglalakad papunta sa kanyang arena. Ang taong ito ba ay ganap na ignorante, o mayroon ba siyang mga kasanayan upang manalo? Matapos isipin ni Silent tungkol dito, napagpasyahan niya na ito ang unang kaso.
Ang taong iyon ay sapat na bihasang magawang tumugma sa Carvel, ngunit nanalo pa rin siya ng isang trick sa halip na ang kanyang mga kasanayan sa huli. Si Silen ay hindi isang tulala tulad ni Carvel. Ang mga trick ay ganap na walang silbi sa kanya. Maliban kung ang taong iyon ay mas malakas kaysa sa kanya, walang paraan na mananalo ang tao. Matapos mag-isip tungkol doon, tiningnan ni Silen si Jack na may isang mapanunuya na ekspresyon. Pakiramdam niya ay pinapayagan ni Jack na ang isang tagumpay ay makarating sa kanyang ulo. Naging mapagmataas siya na akala niya maaari siyang manalo laban kay Silen. Kailangan niyang tingnan muna ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga saloobin na iyon ay isang kumpletong biro. Si Silen ay may ganap na tiwala sa pagbugbog sa Carvel. Hindi mahina si Carvel, ngunit wala pa rin siyang tugma para kay Silen. Hanggat si Silen ay maingat at pinapanood para sa anumang mga trick, pagkatapos ay walang paraan na siya ay matalo. Ang taong iyon ay mamamatay kay Silen. Matapos ang isang maikling katahimikan, ang lugar ay sumabog sa maingay na mga talakayan. Napanood nila habang naglalakad si Jack sa arena na nasa loob si Silen. Nang pumasok si Jack sa arena, agad na ang hamon. Wala nang pagkakataon si Jack na baguhin ang kanyang isip. Siya ay baliw. Ang taong ito ay ganap na baliw. Hindi namin ito nakita para sa aming sarili, ngunit sinabi ni Carvel sa kanyang sarili na ang North ay gumagamit ng ilang mga walang kahihiyan na pamamaraan. Dahil alam na nito, si Silen ay tiyak na nasa nagtatanggol. Sa tuktok ng iyon, Silen ay mas malakas kaysa sa Carvel. Sa palagay mo hindi ba niya naiintindihan na o mayroon lamang siyang bulag na tiwala sa kanyang sarili? Marahil ay iniisip niya na maaari pa rin niyang gamitin ang parehong trick upang manalo. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng taong iyon? Pagkatapos ng kanyang laban, dapat siyang magpahinga upang mabawi muna kahit na pinaplano niya na hamon si Silen. Gayunpaman, lumakad siya mismo sa susunod na arena. Mula lamang sa nag-iisa, madaling makita na siya isang mapagmataas na tulala. Panipi. Tumayo si Carvel sa sulok sa karamihan. Tahimik siyang nagpapahinga. Nang marinig niya ang mga talakayang iyon, nagbuntong hininga lang siya habang dahan-daang binuksan niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Silen upang makita ang ibang partido na nakatingin kay Jack sa disdain. Nakita ni Carvel na si Silen ay katulad ng iba pang mga manunood sa ibaba, ang pagpapagamot ng Jack tulad ng isang kumpletong tulala. Tumango si Carvel bago siya tumingin muli kay Jack. Ang ekspresyon ni Jack ay ganap na kalmado. Tulad ng dati, ito ay parang hindi niya narinig ang isang bagay na sinabi tungkol sa kanya. Ang mga tumawa sa kanya dahil sa pagiging baliw o naisip na siya ay isang mapagmataas na tulala ay mabilis na mapagtanto kung gaano kalaki ang isang biro na iyon. Ang paraan ng pag-arte nila sa sandaling iyon ay tiyak kung ano ang nais ni Jack. Pagkatapos lamang ay hindi sumuko kaagad. Nais ni Jack na bayaran niya ang mga salitang nagsalita niya kanina. Silen sneered habang tinitingnan niya si Jack, hilaga, sigurado kang matapang. Sinusubukan mong talunin ako kaagad pagkatapos ng iyong tagumpay. Tiwala ka ba na matalo mo ako? Kabanata 4107. Napangiti si Jack bago sinabi niya, huwag sumuko. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Si Silen ay hindi lamang ang natigilan sa mga salitang iyon, ang mga manunood sa ilalim ng arena ay masyadong. Ano ang sinasabi ng lalaking iyon? Siya ay hiniling na huwag sumuko. Naisip ba talaga ng taong iyon na sumuko siya? Ang labanan ay hindi pa nagsimula, at sinabi na niya ang mga walang katotohanan na salita. Tila siya talaga ay masyadong mayabang. Naisip ba niya na siya ay isang mandirigma sa rurok? Siya ay kumikilos tulad ni Silen ay agad na mawawala sa sandaling nagsimula silang makipaglaban. Matapos marinig ni Silen ang lahat ng iyon, nagsimula siyang tumawa ng malakas. Tumingin siya kay Jack na parang nakatingin siya sa isang tulala. Tumawa siya habang sinabi niya, Brat, sinusubukan mo ba akong libingan ngayon? Sa palagay mo ba susuko ako? Mangyaring, sa palagay mo gagana pa ba ang trick mo? Alam ko na ito. Ang iyong mga trick ay magiging isang biro sa akin. Panipi. Isang nakabaluti na mandirigma ang tumawid sa kanyang mga bisig at sinabing, hindi nakakagulat na itinago ng tao ang lahat mula sa aming mga tanawin kasama ang mga itim na kadena. Nais niyang gamitin ang parehong trick upang manalo. Karamihan sa mga mandirigma doon ay tumango, pakiramdam tulad ng taong iyon ay tumama ito mismo sa kuko. Ang mga itim na kadena na mas maaga ay para sa kapakanan ng nakatagong paningin. Ang buong layunin nito ay upang maiwasan ang sino man na makita ang kanyang mga trick. Lumingon si Silen upang tumingin kay Carvel, na nagpapahinga. Sa sandaling iyon, nangyari rin si Carvel na tumingin din kay Silen. Nagkita ang kanilang mga titig, at maaaring makaramdam si Silen tungkol sa pagpapahayag ni Carvel. Tila tinitingnan siya ni Carvel na may pakikiramay. Bago maaaring yumapekto si Silen, sinimulan na ni Jack ang kanyang pag-atake.
Mabilis niyang inilipat ang kanyang mga kamay, na bumubuo ng selyo pagkatapos ng selyo na sumayaw sa hangin, na nakalagay sa isang mahabang kadena. Inabot ni Jack at hinawakan ang chain gamit ang kanyang kamay. Sumimangot si Silen habang itinutulak niya ang kanyang mga pagdududa pabalik. Hindi alintana kung may kakaiba, walang paraan na maguguluhan siya sa kanyang mga kasanayan. Huminga ng malalim si Silen bago siya kumuha ng isang tayback na pula ng dugo mula sa kanyang special singsing. Nang hilahin niya ang tayback, ang amoy ng dugo ay tila dumadaloy. Maging si Jack, na nasa kabilang linya ng arena, ay maaaring amoy ito. Ang amoy ng dugo ay nagdala pa ng isang nakamamatay na hangarin dito. Ang tayback ay dapat na dunk sa dugo ng marami. Kinutya ni Silen habang malamig na tiningnan niya si Jack, "Brat, wala akong pakialam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Hindi mo magagawang hilahin ang anumang bagay sa harap ng ganap na kasanayan. Alamin mo lang ang iyong lugar at sumuko, ako, siguraduhin na bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Panipi. Kung hindi, marami akong mga paraan upang pahirapan ka hanggang sa kamatayan." Matapos ang labanan, magkakaroon ako ng 2 oras upang magpahinga pa rin. Ang 2 oras na iyon ay higit pa sa sapat na pahirapan ka hanggang sa humingi ka ng awa. Itinaas ni Jack ang isang kilay habang mahinahon niyang sinabi, "Bakit ka napakaraming walang kaparirikon? Sinusubukan mo bang inisin ako hanggang sa kamatayan?" Sa sandaling sinabi ni Jack na ang maingay na mga talakayan ay biglang tumahimik. Medyo ilang mga tao ang tumingin kay Jack na may komplikadong mga ekspresyon. Nagtataka sila kung si Jack ba talaga ang matapang o kung siya ay naglalagay lamang sa isang kilos. Ang mga kaisipang iyon ay naglaro sa kanilang isipan, ngunit bigla nilang natagpuan ang kanilang mga sarili sa pagkawala ng mga salita. Kabanata 4108. Nadama ni Silen ang hindi kapani-paniwalang galit na galit. Gaano katindi ang tao na beret sa kanya ng ganyan. Mayroon siyang ilang mga bayag. Ang mga salita ni Jack ay ganap na nagagalit kay Silen, at nadama ni Silen ang galit sa kanyang puso na kumukulo. Hindi pa siya nagagalit sa buhay niya. "Napakahusay, mukhang ayaw mo ng mabuhay," sinabi ni Silen sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Tulad ng sinabi niya, mayroon siyang isang mabisyo na sulyap kay Jack. Itinaas ni Jack ang isang kilay, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago ng marami. Para bang ang banta ni Silen ay walang iba kundi isang gust ng hangin. Nagalit pa si Silen nang makita niya kung paano kumikilos si Jack. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit nagalit ngayon si Carvel, at kung bakit sumigaw si Carvel at sumigaw ng labis matapos na itsura lamang si Jack. Si Jack ay mukhang hindi kapani-paniwalang hindi marunong, ngunit tila dinala niya ang isang aura na ganap na tumingin kay Silen. Para bang si Silen ay isang kaawa-awang aso lamang sa kanyang mga mata. Nakaramdam ito ng kakilakilabot. Hindi na ito makukuha ni Silen habang hinawakan niya ang kanyang tayback gamit ang parehong mga kamay. Ang isang malaking alo ng dugo ay tila nagmula sa kanyang katawan at dumadaloy sa hangin. Ang isang madugong figure ay dahan-daang materialized sa likod ni Silen. Iyon ang avatar ng mundo ni Silen. Ang mga sil na gawa sa dugo ay sumayaw sa hangin, at nagsimula silang bumuo ng isang madugong aura, frantically na sinipsip sa tayback. Sa sandaling iyon, si Silen ay mukhang isang demonyo na babad sa dugo. Kahit na si Silen ay hindi nais ng higit pa sa Ripjack na magkahiwalay, pinanatili pa rin niya ang kanyang katwiran. Hindi mahalaga kung ano, ang taong iyon ay pinamamahalaang talunin ang Carvel. Kahit na gumamit siya ng ilang walang kahihiyan na trick, ang kanyang mga kasanayan ay hindi maaaring pagdudahan. Upang maiwasan ang anumang mga sorpresa, nagpa siya si Carvel na labanan si Jack sa kanyang pinakamalakas na anyo. Ikinalulungkot mo ito. Ikinalulungkot mo ang iyong pagmamataas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, lahat ito ay walang silbi. Kahit na hinihiling mo sa akin, hindi kita papayagan. Ang kanyang tinig ay mahiwaga, at kumilos siya ng medyo manak. Ito ay parang sinusubukan niyang sabihin sa lahat na siya ay mag-grip sa Jack. Ang mga manunood sa ilalim ng arena ay nanginginig nang makita nila kung paano kumikilos si Silen. Talagang si Silen ay mukhang isang demonyo na diretso sa impyerno na ay drag ang lahat sa kanya pabalik. Mukha siyang crazed at napakalaking. Gayunpaman, pinananatili ni Jack ang parehong ekspresyon kahit na ano ang hitsura ni Silen. Ito ay parang ang hitsura ni Silen ay hindi nakakaapekto kay Jack. Si Silen ay pumalakpak sa kanyang ngipin sa galit nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Jack. Ayaw niyang maghintay para sa isang solong segundo na mas mahaba. Gusto niyang makita kung magiging kalmado pa rin si Jack kapag nasa ilalim ng kanyang mga paa si Jack. Galit na umungol si Silen bago siya lumukso sa hangin. Ang madugong aura ay dumaloy sa hangin habang itinaas niya ang kanyang tayback at sinampal ito mismo sa ulo ni Jack. Ang slash ay napuno ng nakamamatay na hangarin habang nagpunta siya mismo para kay Jack.
Tumingin si Jack sa papasok na pag-atake ng walang labis na emosyon habang pinataas niya ang kadena, hinagupit ito upang makipag-away sa pag-atake. Ang madilim na pulang pag-atake ay sumalpok sa kadena. Ang slash na tila nagawang sirain ang anumang nabigo kahit na lumipas ang kulay abo na ambon na nakapaligid sa kadena ng kaluluwa. Ang kadena ng kaluluwa ay lumipat sa hangin at agad na nakabalot sa pag-atake. Gamit ang tunog ng isang crack, ang slash ay biglang nasira. Kabanata 4109. Ang pag-atake na tila nagpapataw ay kasing marupok ng papel sa harap ng kadena ng kaluluwa. Hindi man ito nag-away. Ang kadena ng kaluluwa ay nagpunta para kay Silent sa bilis ng breakneck. Ang dugo sa hangin ay ganap na nagkalat sa sandaling hinawakan nito ang kadena ng kaluluwa. Ang tunog ng mga nakamamatay na kadena ay napuno ang lugar. Ang kadena ay hindi kapani-pani walang mabilis, at anumang bagay na naantig ito ay nawala. Lamang kapag ang kadena ng kaluluwa ay nasa harapan niya ay natanto na siya ay nakagawa ng isang nakamamatay na error. Malayo na siya sa underestimated na mga kasanayan ni Jack, at tiyak na gagamitin lamang ni Jack ang mga maliit na trick. Bigla siyang umatras at frantically sinubukan na hilahin, ngunit huli na. Ang kadena ng kaluluwa ay hindi kapani-pani walang mabilis at nasa harapan na siya sa isang flash lamang. Pinakawalan ni Silent ang isang sigaw ng pagkabigla habang itinaas niya ang kanyang tayback upang subukan at itigil ang kadena. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napunta sa kanyang pinlano. Ang tayback sa kanyang kamay ay nakipag-away sa kadena ng kaluluwa na may malakas na bang, at bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang mga kamay. Para bang siya ay bumagsak lamang sa isang bato na imposibleng sirain. Pagkatapos ng bang na iyon, ang kadena ng kaluluwa ay bumagsak mismo sa dibdib ni Silent. Narinig ni Silent ang tunog ng kanyang mga buto-buto na nag-crack habang siya ay ipinadala na lumilipad sa gilid ng arena. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo sa hangin. Tumagal siya ng ilang oras bago siya bumagsak sa protection na hadlang. Matapos niyang gawin, gumulong siya sa hangin ng ilang beses bago bumagsak sa mukha una sa lupa. Sa sandaling iyon, nawala si Silent sa lahat ng kanyang naunang pagmamataas. Tila mas nakakalungkot siya kaysa sa nauna ni Carvel. Ang sakit ay sumakay sa buong katawan niya mula sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na papunta sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay hindi hinawakan ang kanyang katawan at sinimula na ubusin ang kanyang kaluluwa sa halip. Kapag napansin niya ang panganib, sinimulan niyang maisaaktibo kaagad ang kanyang tunay na enerhiya, sinusubukan na sugpuin ang kakaibang enerhiya. Sa kasamaang palad, nabigo siyang pigilan ito kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Ang enerhiya ay nadama ng hindi kapani-pani walang kakaiba. Kahit na mayroon lamang isang maliit na sliver nito, wala pa rin siyang tugma. Ang sakit na dumadaan sa kanyang kaluluwa ay nagdulot sa kanya na sumigaw sa paghihirap. Ano ito? Ang mukha ni Silent ay humina mula sa sakit. Patuloy siyang umiwas habang gumulong siya sa sahig. Ang kanyang mukha ay natakpan ng dugo at putik, at mukhang nasa isang kakilakilabot na estado. Halos lahat ay natigilan nang makita nila ang nangyari. Ginamit ni Silent ang kanyang pamamaraan upang salakayin si Jack, ngunit nabigo itong ihinto ang Jack. Ang kakaibang kadena ay tila hindi mapigilan. Anumang bagay na sinubukan upang ihinto ito ay nawasak. Ang chain ay nagpadala ng Silent na lumilipad kaagad. Maging si Silent, na itinuturing sa isang kahanga-hangang ilaw, ay hindi na muling lumaban. Novel drama. Hindi ba ang agwat sa pagitan nila ay masyadong malaki? Ang isang mandirigma mula sa isang third grade na mundo ay sinabi sa isang nakagulat na tono. Ang isang tao sa tabi niya ay nagsabi, si Silent ay walang tugma para sa North. Panipi. Kabanata 4110. Si Jack ay nanatiling nakatayo sa lugar. Hindi pa siya lumipat mula sa posisyon mula nang siya ay pumasok sa arena. Sa kabilang banda, si Silent ay nasa isang hindi kapani-pani walang nakamamanghang estado. Halos dalawa silang labis. Si Silent ay nasa sobrang sakit na ang kanyang buong katawan ay twitching. Pagkatapos ng lahat, ang sakit ng kaluluwa ng isang tao na kinain ay mas hindi mabata kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Gayunpaman, siniguro ni Jack na si Silent ay may kakayahang makatuwiran na pag-iisip. Kinokontrol niya ang kapangyarihan ng kalangitan ng kaluluwa upang dahan-daang kumain sa kaluluwa ni Silent. Kahit na si Silent ay nasa sobrang sakit na ang kanyang buong katawan ay twitching, maaari pa rin niyang mapanatili ang kanyang mga proseso ng pag-iisip. Noon lamang niya napagtanto kung bakit tiningnan siya ni Carvel na may ganitong ekspresyon. Si Jack ay hindi gumamit ng anumang mga maliit na trick. Tinalo niya si Carvel sa kanyang pambihirang kasanayan lamang. Gumamit siya ng ganap na kasanayan upang talunin ang Carvel, ngunit nagsinungaling si Carvel at sinabi na nawala siya sa mga maliit na trick ni Jack. Hindi mapigilan ni Silent ang kanyang sarili sa pagdura ng isa pang bibig ng dugo.
Nanginig siya habang nakatingin kay Jack na may mga pulang mata. Noon lamang niya napagtanto kung bakit sinabi ni Jack ang lahat sa kanya. Umiwas siya habang sinabi niya, kaya ginawa mo ang lahat ng ginawa mo ngayon dahil hindi mo nais na sumuko kaagad. Itinaas ni Jack ang isang kilay bago siya tumango ng malinaw. Hindi siya nagsinungaling, lahat ay gumawa lamang ng kanilang sariling mga pagpapalagay. Si Silent ay nagpakawala ng isang mapait na ngiti. Hindi katakataka na ang tao na tumawag sa kanyang sarili sa hilaga ay kalmado sa buong oras. Naisip niya na ang tao ay naglalagay lamang ng isang kasuklam-suklam na kilos, ngunit hindi ito naging isang kilos. Si Silent ay tunay na nasa ilalim niya. Ang taong iyon ay tiyak na isang mandirigma sa rurok. Kalmado ang ekspresyon ni Jack, at kumilos siya tulad ng pagsasalita niya tungkol sa isang bagay na ganap. Hindi mahalaga, nais ko lang na malaman ng mga taong iyon na walang magandang nagmula sa pagnanais na magdulot ng problema sa akin. Dahil ang lahat ay ipinadala sa iba't ibang mga lokasyon at binago niya ang kanyang mga hitsura, walang nakilala sa kanya. Gayunpaman, walang paraan na maaari niyang itago kung sino siya. Lahat ng ginawa niya ay magsisimulang kumalat sa kalaunan. Nais niyang magpadala ng isang mensahe sa mga mandirigma sa rurok na magiging sanhi sa kanya ng problema. Kung nais nilang gumawa ng anuman sa kanya, magdurusa sila sa kanyang paghihiganti. Hindi pa siya naging isang pushover. Ang sino mang nais na magdulot sa kanya ng problema ay kailangang magbayad ng isang masakit na presyo. Malamig na sinabi ni Jack, dapat kang magpasalamat na hindi ka isang mapaghamon ngayon. Nadama ni Silent ang kanyang puso na huminto habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Si Jack ay hindi lamang nagbabanta sa kanya para sa kapakanan nito. Kung si Silent ay naging isang mapaghamon, magkakaroon lamang ng isang bagay na naghihintay sa kanya. Sinimulan ni Silent na huminga ng mas mabilis habang dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin kay Jack sa sandaling iyon at naramdaman na si Jack ang pinaka-nakakatakot na bagay na nasaksihan niya. Ang North ay tiyak na isang mandirigma sa rurok. Marahil siya ay isa rin sa mga mas malakas. Gayunpaman, hindi ko pa siya nakita o ang kanyang pamamaraan. May iba pa bang may alam? Lahat ay nanginginig ang kanilang mga ulo na nagpapahiwatig na hindi nila alam kung sino ang North din. Sinimulan nilang tingnan ito, ngunit walang mga sagot sa kanilang mga katanungan. Para bang wala na ang Northwoods. Walang nakakakilala sa kanya, at hindi rin nakakaalam ng pamamaraan na ginamit niya. Bamantong hininga si Carvel bilang isang kakilakilabot na hitsura ay sumabog sa kanyang mukha. Sinumpa niya ang kanyang sarili dahil sa sobrang mapagmataas kanina. Kung siya ay naging mas mapagpakumbaba at pinanatili ang isang mas mababang profile, hindi siya makaranas ng ganito. Huli na para sa kanya na magsisisi sa mga bagay. Ang tanging dahilan na siya ay buhay pa at hindi labis na nasugatan ay dahil sa mga patakaran ng 7 arena ng kamatayan. Kabanata 4112. Sila ay nasa isang malawak at walang hangganang kapatagan. Gayunpaman, walang bakas ng buhay sa kapatagan. Ang aura ng kamatayan ay ang lahat na maaaring madama. Ang greenery ay nasa lupa, ngunit tila ito ay ganap na napuno ng isang pakiramdam ng kamatayan. Ang kalangitan ay madilim na pula, at ang mga tunog ng mga uwak na umiiyak ay maaaring marinig. Matapos umalis sina Lorraine at Jack sa paglipat ng array, iyon ang paningin na bumati sa kanila. Kahit na sa aura ng kamatayan, ang lugar ay nakagaganyak dahil sa mga mandirigma na natipon doon. Ang lugar na ito ay tiyak na hindi isang magandang lugar. Kahit na tinawag itong The Evil Plains. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nababalisa ako. Matapos makarating doon, ipinadala ng token ang impormasyon tungkol sa mga patakaran sa kanilang isipan tulad ng dati. Ang mga kapatagan na napuno ng kamatayan ay tinawag na Evil Plains, at kung saan pupunta sila sa kanilang susunod na hamon. Natapos ni Jack ang mga hamon sa 7 arena ng kamatayan at nakakuha ng 35 puntos. Hindi siya tumigil doon sandali, at ipinadala sila sa masasamang kapatagan sa pamamagitan ng 7 arena ng kamatayan. Medyo ilang mga kalahok ang nasa masasamang kapatagan. Tumitingin sa paligid, may mga 2 hanggang 300 mandirigma doon. Gunther, humihiling ka ng sobra. Humiling lamang si Fowler ng isang masamang badge para sa bawat 2 tao, ngunit humihiling ka ng doble. Gusto mo ng isang badge bawat tao. Isang gwapong lalaki ang nagsabi sa isang nakakainis na pagtingin tao. Tumawid si Gunther sa kanyang mga braso at nagkaroon ng dayami sa kanyang bibig. Malamig niyang sinabi sa lalaki, hanapin mo siya kung sa palagay mo mas mura siya. Ito ang aking presyo. Kung nais mong akayin kita, kung gayon ito ay isang masamang badge bawat tao. Ang lalaki ay pumikit ang kanyang mga ngipin at malinaw na hindi nasisiyahan tungkol dito, ngunit inilagay ni Gunther ang kanyang kamay, huwag subukang makipag-ayos sa akin. Nakatakda na ang aking presyo. Hindi ko ito babaguhin kahit anong sabihin mo.
Mura siya dahil mahina siya. Ang kanyang kaluluwa ay hindi sapat na malakas at ang kanyang pangunawa ay walang espesyal. Ang mga salitang iyon ay napatunayan na maging kapaki-pakinabang at agad na isinara ng lalaki. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na ang presyo ay masyadong mataas. 3 masasamang badge ang nagkakahalaga ng 1 punto. Posible na ang pagpasok sa masasamang kapatagan ay magbibigay lamang sa kanya ng isang kabuoang 3 mga badge. Ang kinakailangang isuko ang isa sa kanila ay mahal kahit na kung paano mo ito tinitingnan. Gayunpaman, tama si Gunther. Mas mura si Fowler, ngunit ang mga pagkakataon ng mga pangkat na pinamunuan niya ay mas mataas din. Ito ay dahil doon, na pinili ng tao si Gunther. Hindi dinala ni Gunther ang marami sa kanya sa bawat oras na siya ay nagpasok sa masasamang kapatagan. Dadalhin lamang niya ang 2 o 3. Karamihan sa oras, ibinalik niya ang lahat ng ligtas. Siyempre, ang ilan sa kanila ay namatay pa rin sa masasamang kapatagan, ngunit ito ay isang mababang porsyento. Sa 1 dosenang o kaya mandirigma, 1 o 2 lamang ang mamamatay. Naisip niya ito ng mahabang panahon bago siya dumating kay Gunther. Gayunpaman, naramdaman niya na ang presyo ni Gunther ay medyo mataas para sa ito ay sulit. Pinahihit ni Gunther ang kanyang mga mata sa lalaki, ano ang pakiramdam mo na nagkasalungat? Hindi ako humihiling ng marami. Ito ay isang masamang badge lamang. Kumpara sa mataba na Welles, napakabuti ko. Huwag kalimutan, ang karamihan sa mga dinadala ko sa akin ay nakaligtas. Kung sa palagay mo ay masyadong mahal ako, pagkatapos ay sumama sa mga mas mura. Gayunpaman, alam mo na ang kanilang mga rate ng casualty ay hindi bababa sa 20% na mas mataas kaysa sa akin. Sa palagay mo ba ay mas mahalaga ang iyong buhay kaysa sa isang masamang badge? Panipi. Si Gunther ay diretso sa punto sa lahat. Huminga ng malalim ang lalaki at tumango sa huli. Kung ikukumpara sa kanyang buhay, ang mga masasamang badge ay hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang buhay upang magamit ang mga masasamang badge. Fine. Isang masamang badge ito. Gayunpaman, dapat akong maging matapat sa iyo. Sinisingil ni Welles ang isang mataas na presyo, ngunit maaari siyang magdala ng mga squad hanggang sa 80 kilometro sa masasamang kapatagan, ngunit makakaya ka lamang ng 50. Ito ay normal para sa kanya na singilin ang isang mas mataas na presyo. Panipi. Kinutya ni Gunther at hindi sumagot, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanyang mukha. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang pandaman ni Welles ay mas malakas kaysa sa kanya. Si Lorraine at Jack ay tahimik na tumayo sa tabi habang nakikinig sila sa bargainan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nalilito pa rin si Lorraine. Lumingon siya kay Jack, ano ito tungkol sa mga nangungunang mga squad. Alam ko ang tungkol sa mga masasamang badge, ngunit hindi sinabi ng mga patakaran na kailangan mong bumuo ng anumang mga koponan upang makapasok sa masasamang kapatagan. Kabanata 4111. Gayunpaman, ang isang pinsala sa kanyang kaluluwa ay walang maliit na bagay. Kahit na sa puntong ito, ang kakaibang enerhiya na iyon ay nilalamon pa rin ang kanyang kaluluwa. Ito ay hindi maliit na gastos, ngunit ito ay talagang kinakailangan. Ang higit na naisip niya tungkol dito, mas naramdaman niya na sinasampal ang kanyang sarili sa mukha. Bakit kailangan niyang pukawin ang isang kalaban na ganyan ng walang dahilan? Ang North ay random na napili mula sa karamihan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang sarili ay hindi sapat na pumili ng isang mandirigma sa rurok na ganyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carvel na may nakatingin sa kanya. Tumangala siya upang makita si Sylan na may nakamamanghang titig. Napabuntong hininga si Carvel. Hindi siya namamalagi sa layunin. Ito ay lamang na siya ay pinilit. Kung hindi niya napili na gawin iyon, magtatapos na siya sa isang mas masamang estado. Ayaw niyang pahirapan. Ang buong katawan ni Sylan ay nanginginig habang ang malamig na pawis ay nagbabad sa kanyang damit. Tumangala siya kay Jack, inaamin ko ang pagkatalo. Si Jack sneered. Ano ang punto ng pagsuko? Walang magbabago kahit na hindi niya ginawa. Dahan daw ang tumingin si Jack sa iba pang mga tatanggap sa arena. Ang mga taong iyon ay natahimik sa buong oras, kaya wala siyang dahilan upang sundin sila. Gayunpaman, ang mga hamon ay kinakailangan pa rin para sa kapakanan ng mga puntos. Mahinahon na sinabi niya, susuko ka ba, o gusto mo akong labanan? Nang marinig iyon ng iba pang mga tatanggap, agad silang umiwas at sumuko. Baliw sila upang labanan ang isang mandirigma sa rurok. Magmamalaki lang silang lumaban kung sila ay isang mandirigma sa rurok din. Ang eksenang iyon ay pinatahimik ang lahat ng mga manunood sa ibaba. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay may nagsabi sa isang nakagulat na tono, 35 puntos. Lahat sila ay inamin ang pagkatalo. Nangangahulugan ito na ang North ay pinamamahalaang makakuha ng 35 puntos sa isang go. May kaguluhan sa sandaling sinabi.
Ang mga mandirigma na tulad nila ay kailangang subukan ng husto upang makakuha ng ilang mga puntos, at masaya sila tungkol dito. Samantala, si Jack ay nakakuha lamang ng 35 puntos. Sa mga hamon bago, ang isang mandirigma sa rurok na tulad niya ay tiyak na nagawa ng maayos, at tiyak na nakuha ng hindi bababa sa 20 puntos. Sa tuktok ng mga 35 puntos, ang tao ay may hindi bababa sa 55. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay naging sanhi ng mga ito na maging berde sa inggit. 55 puntos. Iyon ay isang bagay na hindi nila maaaring managinip. Masaya na sila sa 15 puntos, hayaan ang 55 puntos. Oo naman, hindi namin maihahambing ang ating sarili sa mga monsters na ito. Ang mga puntos ng pagkita ay kasing dali ng pag-inom ng tubig para sa kanila, habang nagpupumilit tayo ng labis upang makakuha ng ilang mga puntos. Hindi ba ang nagliliwanag na bulwagan ay dapat na maging isang pagkakataon para sa amin regular na mandirigma upang baguhin ang ating mga patutunguhan? Bakit ang talento at kakayahan pa rin ang susi sa huli? Panipi. Ang mga taong iyon ay nadama at mas nabigo habang nagsalita sila. Matapos marinig ito ng iba, nagsimula silang makaramdam din ng pagkabigo. Ang mga regular na mandirigma ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na makita ang mga mandirigma sa kanilang rurok. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma sa rurok ay hindi kailanman mag-abala sa kanila. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita nila ang agwat sa pagitan nila para sa kanilang sarili. Sa wakas ay nadama nila kung gaano kalawak ang gulpo sa pagitan nila at ng mga mandirigma sa rurok, at kung gaano kahirap itong tumawid. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang makaramdam ng kahabag-habag na pag-iisip tungkol dito, ngunit ang ilan ay nasa sabik din. Pinangarap nilang maging nasa tuktok at tumingin sa lahat. Kabanata 4113. Hindi maintindihan ni Lorraine, ngunit pinamunuan ito ni Jack. Ang mga patakaran ng masasamang kapatagan ay napakasimple. Ang Evil Plains ay 123 kilometro, at maraming mga napakarumi at masasamang hayop sa loob. Sa sandaling pumasok ang mga tao, ang mga masasamang hayop ay aatake sa mga tao. Ang mga masasamang hayop ay hindi limitado sa isang anyo. Pinagtibay nila ang iba't ibang mga hugis at sukat, at ang kanilang mga pag-atake ay naiiba. Ang pinakamasama bagay ay ang katotohanan na mayroon silang napakalakas na mga kakayahan ng pagtatago. Kung ang mga pandama ng isang tao ay hindi sapat na malakas, madali silang mabibigo na mapansin ang mga hayop sa paligid nila. Kung ang isang masamang hayop ay nakakuha ng pagkakataon na atake, ang mga tao ay maaaring magtapos sa isang malaking kawalan, at maaaring mawala pa ang kanilang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ng mga kalahok ang mga mandirigma na may mas malakas na pandama na pamunuan sila ng mga koponan upang makapasok sa masasamang kapatagan. Mas ligtas ito sa ganoong paraan. Ang mga mandirigma na ginamit ang katangian ng kaluluwa ay may mas malakas na pandama kaysa sa mga mandirigma na gumagamit ng iba pang mga katangian dahil mas malakas ang kanilang mga kaluluwa. Sa tulong ng mga malakas na pandama, madarama nila ang mga masasamang hayop na nagtatago at maiwasan ang anumang mga ambush. Ipinaliwanag ito ni Jack kay Lorraine, at biglang pinalawak ni Lorraine ang kanyang mga mata. Pagkatapos Jack, maaari ka ring gumawa ng isang koponan. Kahit gaano pa katindi ang kanilang mga kaluluwa, marahil wala sila kumpara sa iyo. Ginamit ni Jack ang katangian ng kaluluwa at isang napakataas na antas ng pamamaraan. Hindi kailanman tinanong ni Lorraine ang tungkol dito, ngunit nahulaan niya na ang pamamaraan na ginagamit ni Jack ay maaaring ang maalamat na pamamaraan ng rango ng God rango. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iba na inaangkin ng iba ang kanilang mga pandama. Walang naisip si Lorraine. Iyon ay dahil walang paraan na ang kanilang pandama ay maaaring maging mas malakas kaysa kay Jack. Gayunpaman, hindi ito nauugnay kahit na ang mga pandama ni Jack ay hindi malakas. Sa mga kasanayan lamang ni Jack, ang karamihan sa mga masasamang hayop ay hindi magiging tugma para sa kanya. Pupunta ba tayo sa pagpasok mismo? Tumangala si Lorraine at sinabi kay Jack. Naririnig ang tanong, tumango si Jack. Ang mga salita ni Lorraine ay hindi naging flattery. Kapag nadarama, ang kanyang mga pandama ay tiyak na mas mahusay kaysa sa iba. Hindi niya kailangan ng isang koponan. Malapit na lang si Jack nang bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa paligid nila. Ang isang lalaki na may asul na damit ay sumimangot at sinabing, wala akong pakialam. Hindi na ako papasok. Huwag mo akong i-drag sa iyo kung nais mong pumunta. Mayroong 5 o 6 na tao sa paligid ng lalaki na may asul na damit. Ang pinakamalapit sa kanya ay may ngiti sa kanyang mukha, huwag gawin iyon. Ikaw ang pinakamalakas sa ating lahat. Kung hindi ka sumama sa amin, paano tayo magagawa? Maaari pa tayong magtapos na sugatan. Panipi. Ang isa pang mandirigma ay nagpatuloy, tama iyon. Sa itaas nito, pinaplano lamang namin ang pagpunta sa 40 kilometro, maging anumang panganib.
Panipi. Tama na. Tiyak na magiging maayos tayo kung magkakasama tayo. Sinabi ng isang mas maiikling mandirigma. Ang tao sa asul na damit ay nakasimangot habang siya ay frantically umiling-iling, hindi ako pupunta. Alam mo na napunta na ako sa loob ng isang beses. Hindi ko nais na pumunta 30 kilometro, pabayaan ang 40. Nagpaplano sa pag-alis at hindi na pag-aaksaya ng anumang oras dito. Panipi. Nang sabihin niya iyon, ang iba pang mga mandirigma sa paligid niya ay biglang tila nagpanik ng kaunti. Parang hindi siya nagbibiro at ganap na seryoso. Bigla silang nag-alala. Kabanata 4114. Bakit hindi mo na nais na pumasok? Ang lalaki na may asul na damit ay nagbuntong hininga bago siya makarating at hinaila ang kanyang kaliwang manggas pabalik. Inihayag niya ang isang pinsala sa paligid ng kanyang braso. Mayroong isang malaking sugat sa kanyang medyo maputlang balat. Ang mga lugar sa paligid ng sugat ay nagsisimula ng mabulok. Maaari ring makita ng isa ang ilang mga buto. Ang iba ay ganap na natigilan ng makita nila iyon, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ng isa sa kanila, paano ito nangyari? Paano ka nasugatan? Hindi ka pa ba nakakuha ng anumang mga table tasks? Ang pinsala ay mukhang hindi pa ito tumigil. Ang lalaki na may asul na damit ay huminga ng malalim. Sinabi niya sa isang medyo nagbitiw na fashion, sinubukan ko ang ilang mga bagay. Ang pinsala na ito ay maaaring magmukhang nakakatakot ngayon, ngunit mayroon na itong isang magandang estado. Sa una, ako ay nasa sobrang sakit na hindi ko rin makahinga maayos. Alam mo ba kung saan nakuha ko ang pinsala na ito? Panipi. Nagpalitan sila ng mga hitsura sa isa't isa at wala silang sinabi. Ang tao na may asul na damit ay hindi nag-abala sa paghihintay ng isang sagot mula sa kanila alinman habang siya ay nagpatuloy, sa 30 kilometro. Tiyak na ako ay walang pag-iingat. Ako ay masyadong mapagmataas, na iniisip na ang mga hayop sa paligid ng lugar na iyon ay hindi masasaktan ako. Tulad ng sinabi niya na, tumahimik siya nang may pagsisisi sa kanyang mukha. Tila hindi lamang siya nasugatan, ngunit halos nawala din ang kanyang buhay. Ang tao sa asul na damit ay sumimangot at sinabi, nakipagtulungan ako sa ilang iba pa upang makapasok. May 3 kaming, at ako lamang ang nakaligtas. Kahit na nasugatan ako ng masama, medyo maswerte ako. Ang pinakakaunti, pinamamahalaan kong bumalik ng buhay. Panipi. Hinailan niya ang kanyang manggas pabalik, itinago ang pinsala na iyon. Gayunpaman, ang iba ay nanatiling nakatingin sa kanyang braso. Natahimik sila habang nagpalitan sila ng hitsura ng takot sa isa't isa. Ang Evil Plains ay talagang mapanganib sa kanila, ngunit naisip nila na hindi nila makatagpo ang anumang masasamang hayop na masyadong malakas hanggat hindi sila masyadong nagsikap sa loob. Ipinapalagay nila na ang kanilang buhay ay hindi mapanganib, ngunit nagsisimula silang magtaka. Bumantong hininga si Lorraine, kung hindi ka nasa paligid, marahil ay hindi ko na ipasok ang masasamang kapatagan. Tumango si Jack. Iyon ang pinakaligtas na pagpipilian. Kahit na mawawala ng maraming pagkakataon si Lorraine, ang kanyang kaligtasan ay hindi bababa sa garantisado. Maraming mga hamon sa Radiant Hall. Ang ilan ay mas mapanganib, habang ang ilan ay mas ligtas. Ginawa ni Lorraine ang kanyang makakaya upang piliin ang pinakaligtas na mga hamon. Kahit na hindi siya makakakuha ng maraming mga puntos, maaari niyang masiguro ang kanyang sarili sa kanyang kaligtasan. Magkakaroon lamang siya ng hinaharap kung nakaligtas siya. Kung namatay siya, kung gayon wala siyang wala. Lumabas na siya. Bumalik na si Welles. May sumigaw. Iyon ang pangalawang pagkakataon na narinig ni Jack ang pangalan ni Welles. May nagsabi na ang Welles ay napakamahal, ngunit mayroon pa ring ilang mga tao na nais na mamuno sa kanila si Welles. Kahit na humiling siya ng isang mataas na presyo, sapat na siya na ang mga sumunod sa kanya sa masamang kapatagan ay bihirang namatay. Lamang ang mababang rate ng kamatayan lamang ay maaaring makaakit ng kaunting mga mandirigma. Kahit na mataas ang kanyang mga presyo, mayroong isang walang tigil na stream ng mga kahilingan para sa kanya. 5 sa kanila. Lahat sila ay bumalik ng ligtas. May malakas na sinabi. Si Welles ay hindi matangkad, at ang kanyang katawan ay napakalaki at bilog. Mukhang mayroon siyang matapat na mukha, ngunit matalim ang kanyang tingin. Para bang nakikita niya ang puso ng isang tao na may isang sulyap lamang. Kabanata 4115. Walang nakatingin sa kanya dahil sa kanyang hitsura. Medyo ilang mga tao ang bumati sa kanya sa isang magiliw na paraan pagkatapos makita din siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang negosyo ay naroon ng ilang araw, kaya nakilala niya sila. Huminto na lang si Welles nang may ilang mga tao na lumakad. Ang ilan sa kanila ay nagsisikap na makipag-ayos, habang ang ilan sa kanila ay nagsisikap na magtanong tungkol sa sitwasyon sa loob. Ang Welles ay sumimangot ng bahagya, malinaw na medyo walang tiyaga. Gayunpaman, pinigilan niya ito at tumugon sa lahat.
Wala akong nakitang anumang partikular na mapanganib. Tiyak na may problema. Sa paligid ng 45 minuto sa loob, natitisod kami sa isang masamang hayop na nakilala ang sarili bilang isang bato. Nagpapasalamat ako ng mabilis na yumapekto ako at handa na kami. Gumawa sila ng kaunti sa oras na ito. 9 na mga badge ang maaaring makakuha ng 3 puntos. 3 puntos ay wala kay Jack, ngunit napakahalaga para sa mga regular na mandirigma. Halimbawa, 3 higit pang mga puntos sa White Abyss ay makakakuha sa kanila ng isang buong iba pang antas ng lugar ng pagsasanay. 9 na masasamang mga badge. Nagawa ko lamang na makakuha ng 3 sa kanila pagkatapos ng pagpunta sa 2 beses. Nakakuha lang ako ng 1 punto. Isang mandirigma mula sa isang 3rd grade na mundo ang nagsabi na may isang ray na hitsura sa kanyang mukha. Ang iba ay nagbubuntong din. Nasa parehong bangka sila. Medyo ilan sa kanila ang pumasok sa maraming beses, ngunit bahagya silang pinamamahalaang upang makakuha ng anumang mga badge. Ang ilan sa kanila ay pinamamahalaang upang makakuha ng isa. Hindi man ito nagkakahalaga ng isang solong punto. Lahat, pupunta ako sa masasamang kapatagan pagkatapos ng 15 minuto, ngunit ito ang magiging huling oras. Pagkatapos nito, iiwan ko ang lugar na ito at magtungo sa susunod na hamon, malakas na sinabi ni Welles. Aalis ka. Bakit ang pagmamadali? Hindi ka ba mananatili ng ilang araw? May nagsabing sabik. Karamihan sa mga mandirigma ay hindi nais na umalis si Welles. Pagkatapos ng lahat sila ay nakasaksi sa kakayahan ni Welles. Ang pagpunta sa masasamang kapatagan kasama niya ay nangangahulugang 170% na pagkakataon na mabuhay. Kahit na ang kanyang presyo ay mataas, ang kanyang mga kasanayan ay malinaw para makita ng lahat. Walang tulala si Welles. Alam niya na ang masasamang kapatagan ay umaangkop sa kanya, ngunit tumigil na siya doon sa 8 araw. Pakiramdam niya ay nagastos na siya ng sapat na oras doon. Maraming mga hamon sa Radiant Hall. Hindi lamang siya maaaring tumigil doon sa kanyang sarili. Sinasabing mayroong isang pagkakataon na baguhin ang kapalaran ng isang tao sa mga bulwagan. Sisayang lang niya ang kanyang pagkakataon kung nanatili siya roon. Naisip niya ito ng mahabang panahon bago niya napagpasyahan iyon. Walang sinabi na magbabago sa kanyang desisyon. Huminga siya ng malalim at sineseryoso, hindi mo na kailangang subukan at baguhin ang aking isip. Alam ko kung ano ang sinasabi mo tungkol dito sa mahabang panahon. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, wala nang nag-abala. Sa sandaling iyon, dahil malapit nang umalis si Welles, mayroong isang malaking kaguluhan. Lahat ay nagsimulang makaramdam ng salungat. Kung nawalan sila ng pagkakataon na pumasok sa Welles sa oras na ito, kung gayon wala ng mga pagkakataon. Hindi nag-abala si Welles sa mga talakayan sa paligid niya. Nagawa na rin niya ang sapat. Nagawa niyang kumita ng higit sa 30 puntos. Kontento na siya. Si Lorraine ay sabik na hinatak sa manggas ni Jack. Ang taong ito ay gumawa ng gayong pagpatay. Bakit hindi ka rin mamuno sa mga koponan? Tiyak na mas mahusay ka kaysa sa kanya. Hindi isang solong tao na pinamumunuan mo sa loob ay mamamatay. Kabanata 4116. Tumawa si Jack at nanginginig ang kanyang ulo na nagsasabing, tama ka. Sa aking kaluluwa, ang aking pandama ay natural na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang nangunguna sa isang koponan ay hindi lamang mangangailangan ng pagsisikap, ngunit oras din. Ayaw ko upang mag-aksaya ng maraming oras dito. Tumahimik sandali si Lorraine, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mas maaga, abala siya sa pag-iisip tungkol sa kung gaano karaming mga badge ang nakuha ni Welles, ngunit nakalimutan niya na hindi na kailangang kumita si Jack ng mga puntos sa pamamagitan ng mga pamamaraan na iyon. Sa mga kasanayan ni Jack, walang problema para sa kanya na kumita ng maraming puntos hanggat gusto niya. Kumusta, Ginoo? Isang maingat na tinig ang biglang narinig sa likuran nila. Ang dalawa sa kanila ay lumingon upang makita ang Welles na sumusukat kay Jack. Si Welles ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay lumubog sa buong katawan ni Jack. Ito ay parang pinamamahalaang niya upang makita ang isang bagay at iyon ay sumimangot kay Jack. Siya ay natural na hindi isang tagahanga ng hitsura ng ganyan. Nakakaramdam ng kalungkutan sa mga mata ni Jack, agad na tumingin si Welles. Mabilis niyang inilagay ang isang mainit na ngiti. Siya ay may isang matapat na hitsura sa kanya sa unang lugar. Sa ngiti na iyon, mas mukhang mas palakaibigan siya. Gayunpaman, hindi siya nakita ni Jack kahit na iba kahit na kung paano siya tumingin. Si Lorraine ay malinaw na kinuha ng Welles na biglang bumati sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kilala ang bawat isa, at ang Welles ay maaaring isaalang-alang na isang tanyag na tao doon. Nakilala ba niya si Jack? Iyon ay hindi isang malaking posibilidad. Matapos mabago ni Jack ang kanyang mga hitsura, hindi siya gumagamit ng anumang mga pamamaraan na kilala ng iba.
Hindi nila alam kung sino si Jack na maliban kung ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa ay sapat na malakas upang makita sa pamamagitan ng disguise ni Jack. Gayunpaman, naramdaman ni Lorraine tulad ng sinumang mandirigma na may napakalakas na kaluluwa ay tiyak na mas matanda kaysa sa 60 at hindi maaaring pumasok sa mundo ng umiikot. Kahit na hindi ko alam kung gaano kakalakas, sinabi sa akin ng aking intuition na mas malakas ka kaysa sa anumang ordinaryong tao. Ang iyong kaluluwa sa partikular. Nararamdaman ko na ang iyong kaluluwa ay mas malakas kaysa sa maaari kong isipin. Tulad ng sinabi niya na, sinasadya na ibinaba ni Welles ang kanyang tinig. Itinaas ni Jack ang isang kilay. Siya ay may isang hitsura ng sorpresa sa kanyang mukha. Talagang pinapagaan niya ang taong iyon sa kanyang pandama. Talagang naramdaman ni Welles na siya ay medyo malakas, at maaari ring maramdaman ang malawak na kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Orihinal na, naisip ni Jack na ang anumang normal na mandirigma ay hindi makakaintindi, kaya't hindi nag-abala si Jack na sugpuin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na may makakita nito. Ano ang ibig mong sabihin sa isang ordinaryong tao? Isang regular na mandirigma. Isang nasa itaas na average. Mahinahon na sabi ni Jack. Huminga ng malalim si Welles at tinitigan mismo si Jack. Nakakita si Lorraine ng apoy sa likuran ng kanyang mga mata. Bakit hindi ka sumama sa akin? Gusto ko talagang makita kung ano ito pagkatapos ng 100 kilometro doon. Maraming beses na siyang pumasok sa Evil Plains ngunit hindi kailanman masyadong napasigla. Karamihan sa oras, huminto siya sa paligid ng 70 hanggang 80 kilometro. Iyon na ang limitasyon ng kanyang mga kakayahan. Sa katotohanan, hindi mahina si Welles. Siya ay matatag na isang average na mandirigma. Ang kanyang mga kasanayan ay nagdala sa kanya ng halos 60 o 70 kilometro, pinatay ang mga hayop doon upang kumita ng mga badge. Gayunpaman, salamat sa kanyang malakas na pandama, nagawa ni Welles para sa isa pang 10 kilometro at maaaring lumipat sa 70 hanggang 80 lugar ng kilometro. Naisip niya na mapipigilan lamang niya ang 80 kilometro para sa kanyang huling foray sa masasamang kapatagan, ngunit nakikita ang taong iyon ay nag-aapoy ng ilang pag-asa sa kanya. Kahit na hindi niya alam kung gaano kalakas ang taong iyon, ang kanyang intuition at pandama ay nagsasabi sa kanya na ang taong iyon ay hindi simple. Tiyak na hindi siya isang regular na mandirigma, at mas malakas kaysa sa naisip niya. Kabanata 4117. Ito ay para sa kadahilanang siya ay nasa harap ni Jack. Itinaas ni Jack ang isang kilay bago niya sinabi, ipasok ang kasamaan. Plain sa iyo, panipi. Tumango si Welles. Hindi nag-abala si Jack na ibababa ang kanyang tinig habang nagsalita siya, at ang katanyagan ni Welles ay nangangahulugang nakakaakit siya ng pansin kahit saan siya magpunta. Ibinaba ni Welles ang kanyang tinig kanina, kaya walang nakarinig sa sinabi ni Welles kay Jack. Gayunpaman, narinig ng lahat ang eksaktong sinabi ni Jack. Inanyayahan ni Welles si Jack na pumasok sa masamang kapatagan kasama niya. Mayroon bang naiiba sa kanya? Pinasok na ni Welles ang masasamang kapatagan ng hindi bababa sa 10 beses, ngunit hindi pa niya inanyayahan ang sinumang pumasok sa kanya dati. Karaniwan, ang iba ay hilingin sa kanya na akayin sila sa masasamang kapatagan. Hindi mabilang na mga mandirigma ang pumasok sa masasamang kapatagan para sa hamon, at maraming mga regular na mandirigma, pati na rin ang marami na napakalakas. Gayunpaman, hindi pa inanyayahan ni Welles ang sinuman. Kahit na sa itaas average na mga mandirigma na nirerango sa nangungunang 10 lamang ang nakakuha ng pagbati mula sa Welles, hindi isang paanyaya. Ang mga pagkilos ni Welles ay nagdulot ng maraming pagkalito. Medyo ilang mga tao ang nagsimulang tumingin kay Jack. Gayunpaman, sa kanilang mga kakayahan, hindi nila makita kung ano ang espesyal na tungkol kay Jack. Ang magagawa lamang nila ay hulaan na si Jack ay marahil sa isang antas sa pagitan ng isang regular na mandirigma at isang nasa itaas na average. Maraming mga mandirigma sa antas na iyon. Iyon ay naging sanhi ng lahat na maging mas mausisa. Medyo ilang mga tao ang nagsimulang magtipon dahil doon habang tinitingnan nila si Jack na nagtanong. Si Jack ay ginamit sa iba na binibigyang pansin siya pagkatapos ng nangyari, upang siya ay manatiling kalmado. Hindi siya apektado ng pansin. Natawa si Jack bago sinabi niya, kung papasok ako sa iyo, makikinabang ka. Makukuha mo ang gusto mo, ngunit ano ang tungkol sa akin? Hiniling ni Welles kay Jack na dalhin siya sa loob ng 100 kilometro na lugar, ngunit hindi sila nauugnay sa bawat isa. Walang dahilan na kailangan ni Jack upang matulungan si Welles. Sa mga mata ni Jack, maaaring maging malakas ang pandama ni Welles, ngunit mas mahusay siya. Ang kanyang mga kasanayan ay wala sa harap ni Jack. Ang pagdadala ng Welles sa masasamang kapatagan ay eye-drag lang siya. Ang mga salita ni Jack ay malinaw na naririnig ng lahat sa paligid niya. Nang marinig nila ang mga salitang iyon, pinalawak nila ang kanilang mga mata.
Ang lalaking iyon ay nakikipag-usap kay Welles. Ang katotohanan na siya ay inanyayahan ng Welles na pumasok sa masamang kapatagan na magkasama ay isang malaking pagpapala, ngunit tila hindi niya ito pinahahalagahan. Kahit na hinihiling pa niya si Welles. Iyon ay walang kahihiyan. Ang natitira sa kanila ay kailangang magbigay ng 3 masasamang badge bilang isang gantimpala kung nais nilang ipasok ang masamang kapatagan kasama ang Welles. Ang hindi kinakailangang magbayad ng Welles ay naging isang mahusay na deal, ngunit humihiling pa rin siya ng higit pa. Dapat bago ka. Hindi mo ba alam kung sino si Welles? May nagsabi gamit ang mga braso. Tiningnan ni Jack ang taong iyon, alam ko kung sino siya, ngunit ano ang gagawin nito sa akin? Idiot. Huwag masyadong mapagmataas. Aaminin ko na marahil ay may isang espesyal na tungkol sa iyo kung ang Welles ay nakatingin sa iyo, ngunit kailangan mong maunawaan na ang pagpasok ng masasamang kapatagan kasama ang Welles ay isang pagpapala para sa iyo. Panipi. Pinasok niya ang masasamang kapatagan ng higit sa 10 beses. Kahit na inilalagay ang kanyang malakas na pandama, mula lamang sa kanyang karanasan lamang, gagawin niya itong 100 beses na mas ligtas. Isang lalaki sa isang berdeng shirt ang nagsabi. Kabanata 4118. Ngumiti si Welles habang lumingon siya upang tumingin sa taong nakikipag-usap. Nagbigay ito sa kanya ng isang ideya. Nag-cough siya bago sinabi niya, marami akong karanasan. Ang karanasan ay makakapagtipid sa iyo ng maraming problema. Itinaas ni Jack ang isang kilay ngunit walang sinabi. Talagang interesado siya sa sinabi ni Welles. Kahit na ang mga pandama ni Welles ay wala kumpara kay Jack, ang kanyang karanasan ay tiyak na isang bagay na kulang kay Jack. Ang pagdadala ng Welles sa masasamang kapatagan kasama niya ay tiyak na makatipid ng maraming problema. Sa pag-iisip nito, dahan-daang tumango si Jack. Nang makita ni Welles si Jack na sumasang-ayon, agad niyang sinabi ng may tuwa, huwag kang mag-alala, hindi kita ay drag. Kailan mo balak umalis? Binigyan ni Jack si Welles 15 minuto upang maghanda. Nais ni Welles na magkaroon ng pagkakataon na kumita ng kaunti pa, kaya gusto pa rin niyang dalhin ang iba pa. Gayunpaman, nilinaw niya na dadalhin lamang niya sila ng 60 kilometro. Pagkatapos nito, lahat ito ay bababa sa kanila. Sa kadahilanang iyon, kukuha lamang ng Welles ang 2 masasamang badge sa isang tao. Gayunpaman, ang presyo ay nagdulot pa rin ng ilan sa kanila na sumimangot. Ang isang malaking tao ay sumimangot at sinabing, bago ito, sinisingil mo ang 3 masasamang badge na sundin ka at bumalik sa iyo. Sa oras na ito, dinadala mo kami, ngunit hindi bumalik. Karaniwang inaalis ang kalahati ng aming mga katiyakan. Hindi ba sa palagay mo hindi makatuwiran na humingi ng mataas na presyo? Panipi. Wala nang pakialam ang Welles sa mga katanungan. Pinakawalan niya ang isang hindi kilalang ngiti, huwag mag-abala sa pagsubok na magtaltalan. Ito ang aking presyo. Kung handa kang magbayad, maaari mo akong sundin sa loob. Kung hindi ka, hindi kita pipilitin. Ito ang iyong sariling pagpipilian. Panipi. Ang mga salitang iyon ay biglang isinara ang lahat. Ang presyo ay hindi magbabago. Nasa kanila ang lahat kung tatanggapin ito o hindi. Walang silid para sa mga negosasyon. Tumawa si Jack habang nakatingin siya kay Welles, hindi na sinasabi kahit ano. Ibinaba ni Lorraine ang kanyang tinig at bumulong kay Jack, Jack, ang taong ito ay sobrang tuso. Halata na hindi siya isang mabuting tao. Dapat tayong maging alerto laban sa kanya. 15 minuto ang mabilis na naubusan. Kahit na ang marami sa kanila ay nagreklamo na ang presyo ay mahal, isang kabuuan ng 10 sa kanila ay handang magbayad ng 2 masasamang badge bilang ang presyo sa huli. Nangangahulugan ito na ito ang magiging pinakamandirigma na pinangunahan ni Welles. Bago ito, nagdala lamang siya ng 5 o 6 na tao sa bawat oras para sa kaligtasan. Sa oras na ito, hindi lamang siya ang taong pupunta upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Pakiramdam niya ay ang lalaki na tinawag din North. Mayroong isang kabuoang 13 tao sa pangkat. 13 sa kanila ang nagsimulang tumungo ng mas malalim sa masasamang kapatagan. Ang unang 10 kilometro, binati sila ng walang iba kundi ang ilang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. May mga ligaw na halaman sa lupa. Ang karagdagang paglalakad nila, mas hindi pantay ang lupa. Dahan-dahan, ang mga kapatagan ay nagsimulang maging maliliit na lambak. Pagdating nila sa 15 kilometrong marka, si Welles, na nasa harapan, ay biglang tumigil. Sumimangot siya habang ang kanyang mga mata ay malamig na lumibot, hindi nais na makaligtaan sa isang solong bagay. Pinakawalan ni Jack ang kanyang pandama upang tumingin sa paligid, ngunit wala siyang natagpuan pagkatapos ng ilang sandali. Gayunpaman, ang Welles ay nanatiling hindi gumagalaw. Siya ay may isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha na parang may napansin siyang ibang bagay. Lumakad si Jack sa Welles at bumulong, may napansin ka ba? Lumingon si Welles upang tumingin kay Jack.
Kahit na si Jack ay tila walang masyadong emosyon sa kanyang mukha, maaari pa rin niyang makita ang pagyuzisa sa mga mata ni Jack. Ipinaliwanag ni Welles, hindi ko sinusubukan na gumawa ng isang malaking pakikitungo sa wala, ngunit kinakailangan na mag-ingat. Matapos niyang sabihin iyon, huminto siya sandali bago siya nagtanong, naniniwala ka ba sa intuition? Kabanata 4119. Ang tanong ay medyo biglaang, ngunit mabilis na tumango si Jack. Naniniwala siya sa intuition. Ang intuition ay isang bahagi din ng kasanayan. Huminga ng malalim si Welles at sinabi sa isang seryosong tono, may mali sa aming paligid. Alam ko na ang iyong mga pandama ay marahil ay mas malakas kaysa sa akin, ngunit ang aking intuition ay mas matalim. Karaniwan, ang mas malalim na pupunta ka, mas malakas at estranghero ang masama ang mga hayop na nakatagpo mo. Matapos niyang sabihin iyon, nagbuntong hininga si Welles at sinabi na may isang nababalisa na pagpapahayag, ang mas malakas na masasamang hayop ay hindi lahat sa mas malalim na lugar. Karamihan sa kanila ay nakatira sa mas malalim na mga lugar, ngunit ang isang napakaliit na halaga ng mga ito ay talagang gumagalaw sa lugar na ito. Ang mandirigma sa Rurok ay namatay dito dati. Panipi. Sa sandaling sinabi niya na, kahit si Jack ay may hitsura ng sorpresa sa kanyang mukha. Isang mandirigma sa Rurok ang namatay doon. Sa 15 lugar na kilometro. Tila na underestimated niya ang mga masasamang hayop. Naisip ni Jack na kahit na ang pinakamalakas na hayop ay maaari lamang pumatay ng mataas na ranggo sa itaas average na mga mandirigma sa karamihan at na hindi sila magiging mga mandirigma sa kanilang Rurok. Mukhang hindi nagbibiro si Welles, kaya't napilitang aminin ni Jack na na-underestimated niya ang mga masasamang hayop. Huminga ng malalim si Welles bago niya sinabi, ang mandirigma sa Rurok ay namatay na medyo isang kakilakilabot na kamatayan. Ang mga buto lamang ang naiwan sa kalahati ng kanyang katawan, at ang iba pang kalahati ay nabigo rin. Ang kakaibang bagay ay ang katotohanan. Ang mga halaman na iyon ay biglang lumaki sa paligid ng kanyang katawan sa loob lamang ng isang maikling oras. Nagkaroon ng isang morbid na pakiramdam ng kagandahan dito. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, bahagyang lumubog si Welles. Sinabi ni Jack, nasaksihan mo ba ito? Tumango si Welles. Tiyak na mayroon siya. Kahit na hindi niya nakita ang proseso, nakita niya ang mga resulta. Ang mandirigma na iyon sa Rurok, na naisip ang kanyang sarili bilang nasa itaas ng lahat, ay nagmarcha sa masasamang kapatagan na may kahanga-hangang aura tungkol sa kanya. Pinasok ng koponan na pinangunahan ng Welles ang masasamang kapatagan ng 15 minuto pagkatapos ng mandirigma sa Rurok. Nang makita muli ni Welles ang taong iyon, ito ay higit pa o mas kaunti sa parehong lugar. Gayunpaman, ang lahat ng naiwan ng mapagmataas na mandirigma sa Rurok ay isang nakakagulat na bangkay. Maaari pa ring makita ni Welles ang hitsura ng pagkabigla at takot sa mukha ng taong iyon. Ang eksena ay magpakailanman na nasa isip niya. Marahil ay hindi niya ito malilimutan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga bulaklak na lumago sa bangkay ay napakaganda. Kung hindi sila lumaki sa isang bangkay, maaaring siya ay mag-alsa upang humanga ito. Ang mga masasamang hayop ay isang pangkalahatang termino lamang para sa kanilang lahat. Dumating sila sa lahat ng mga hugis at sukat, at lahat sila ay naiiba sa kasanayan. Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang kanilang nak para sa pagnanakaw. Tulad ng sinabi niya na, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro sa paligid niya, ang ating mga pandama lamang ay hindi isang garantiya. Kahit na ang lahat ay tila maayos ngayon, parang may mali ako. Kailangan nating gawin ang mahabang paraan. Napakatindi ni Welles habang sinabi niya iyon. Si Jack ay tumingin kay Welles ng may kabuluhan. Naisip niya ito bago tumango. Nagtiwala siya sa intuition ni Welles. Ang paglalakad sa paligid ay hindi makakaapekto sa kanila kahit na mag-aaksaya ito ng kaunting oras. Gayunpaman, ang pagsang-ayon ni Jack ay hindi nangangahulugang ang iba. Kapag narinig ng lahat na kailangan nilang lumayo ng maaga, nagsimula silang talakayin ang mga bagay. Ang Shacks ay nagmula sa isang banal na grade clan sa Willow Continent. Hindi siya isang napiling alagad, ngunit hindi rin siya mahina. Siya ay itinuturing na isang average na mandirigma, at kasama nito, nakakuha siya ng maraming puntos. Hoy, Welles, ikaw ba ay masyadong paranoid ngayon? Naglalagay ka lang ba ng 1 kilo sa harap namin? 15 kilometro lamang ang loob at nais mong maiwasan ang ruta. Napatingin ka ba sa iyong sarili o sa ating lahat? Kabanata 4120. Narinig ni Shacks ang mga pinuno na nagdala ng koponan sa mga mapanganib na lugar para sa kaligtasan bago. Ito ay nausayang ng maraming oras, ngunit mula sa isang tiyak na pananaw, ang oras na nausayang ay sulit. Galit na galit si Shacks dahil naramdaman niya na ang kalsada na ito ay isang kumpletong pag-aaksaya lamang ng oras at walang punto. Tiyak na ang mga aksyon ni Welles ay dahil lamang sa nais ni Welles na gumawa ng 1 kilos.
Pakiramdam niya ay nais ni Welles na ipakita na makakaramdam siya ng panganib. Sumimangot si Shax habang sinabi niya na may isang mapanunuyan na ekspresyon, Welles. Hindi kami lahat ng mga idiots dito. Aaminin ko na mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit hindi mo maaaring pretuhin ang lahat tulad ng mga idiots na walang kakayahang gumawa ng aming sariling mga paghuhusga. Para sa amin, ang 15 lugar na kilometro ay ganap na ligtas. Panipi. Kung kumukuha ka na ng isang kalsada dito, magtataka lang ako kung gaano karaming mga detour ang dadalhin mo pa. Gaano karami sa aming oras ang nais mong mag-aaksaya. Ang bawat kalsada na kinukuha mo ay isang pag-aaksaya ng oras. Kung mayroon talagang isang bagay doon, kung gayon ang pag-aaksaya ng oras ay sulit, ngunit masisiguro ko sa iyo na walang dahilan upang gumawa ng isang kalsada ngayon. Sa huli, gusto pa rin niya ang Welles na mamuno sa kanila, kaya't siniguro ni Shax na pigilin ang napakalayo. Hindi niya inakusahan si Welles ng direkta sa paglalagay ng isang kilos. Gayunpaman, naintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin kahit na hindi niya ito sinabi ng literal. Biglang tahimik ang lahat. Tumalikod si Welles at malamig na tumingin kay Shax. Nakatagpo si Welles ng mga miyembro ng koponan na katulad niya, at matiyagang ipinaliwanag niya ang lahat kung ito ay nakaraan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Welles ay labis na kinakabahan. Sumimangot siya at sinabing, maaari kang umalis kung nais mo. Hindi mo pa rin ako binayaran. Kunin mo lang ang mga unang 15 kilometro bilang isang libreng paglalakbay. Sumimangot si Shax. Galit na galit siya habang sumisigaw siya, Welles. Anong uri ng negosyo ang iyong tumatakbo? Hinihiling mo sa akin na maglakbay sa aking sarili. Paano mo masasabi iyon? Paano mo ako talikuran ng ganyan? Inilagay ni Welles ang kanyang kamay upang ihinto ang Shax. Sige. Hindi ko nais na mag-aaksaya ng anumang oras sa iyo. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Alinman makinig ka sa akin at gumawa ng detour nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras, o hindi ka nakikinig sa akin at ipagpatuloy ang iyong sarili. Matapos sabihin ni Welles iyon, hindi siya nag-abala sa paghihintay na yumapekto si Shax bago siya lumingon kay Jack. Binaril niya si Jack ng isang hitsura bago baguhin ang kanyang direksyon. Nagsimula silang tumungo patungo sa hilagang silangan. Ang buong masasamang kapatagan ay tumakbo mula sa timog hanggang sa hilaga. Ang area ng paglipat ay nasa timog na dulo ng masasamang kapatagan. Sumulong sila patungo sa hilaga. Para sa kapakanan ng kaligtasan, nagbago ang direksyon ni Welles. Pupunta pa rin sila sa hilaga, ngunit pailas sa halip. Ang iba ay nagpalitan ng hitsura sa bawat isa. Kahit na ang karamihan sa mga kalahok ay may parehong pag-aalinlangan tulad ng Shax, wala sa kanila ang nagtanong sa Welles na ganyan. Pagkatapos ng lahat, ang Welles ay gumawa ng mga bagay na napakalinaw. Kung makikinig sila, pagkatapos ay sumakay sa kanya. Kung naisip nila na siya ay mali, kung gayon maaari nilang isulong ang kanilang sarili. Hindi pa rin sila nagbabayad ng Welles. Naturally, lahat sila ay handa nang gumawa ng kanilang pagbabayad dahil mayroon silang Welles na nangunguna sa kanila. Kaya, nagtiwala sila sa kanya. Ito ay lamang na nagtaka sila kung bakit mabilis silang gumawa ng isang ruta. Galit na galit si Shax na siya ay praktikal na tinatakpan ang kanyang mga paa sa likuran nila. Pinaikit niya ang kanyang ngipin at tinitigan ang likod ni Welles. Nais niyang magmadali lamang at sampelan si Welles. Sa sandaling iyon, biglang may simoy ng hangin sa tahimik na kapatagan. Nagdulot ito ng damo sa lupa upang kalaw angin. Ang Welles ay sumimangot ng hindi maayos. Hindi pa siya naging isang maliit na tao, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kailangan nilang umalis kaagad sa lugar. Hindi nila maantala ang mga bagay sa isang sandali. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.